Ang lala ng budget ni BBM. Okay, ang kalat ng DepEd at OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Provided na totoo yung mga yun ha. Pero ang lala ng 2025 budget ni BBM na, take note, legal. What's the tea? Don't scroll up. Pera nyo to. 6.3 trillion pesos ang budget natin para sa 2025. 10% na mas mataas kaysa nung 2024. Pero bago pa man pirmahan, ang dami na agad problema. E paano ba naman kasi? Zero o walang subsidy ang PhilHealth. Maraming palpak yung PhilHealth pero kung walang subsidy, edi lalong hirap na hirap yung mga Pilipino. Lalo yung umaasa lang naman sa gobyerno kasi wala nga naman silang panghulog. Ang sabi, gamitin na lang daw yung 600 billion pesos na reserve funds. Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget. Sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds. Pero sabi ng mga ekonomista, ang reserve funds dapat pang-emergency lang. Hindi mo pwedeng basta-basta gamitin. Tsaka, yung utang ng PhilHealth, abot na yun sa trilyon. Doon pa lang, ubos na yung reserve funds. Saan huhugot ang mga mahihirap? Don't you worry kasi meron daw AKAP o ayuda para sa mga kaposang kita. Brainy yung name. 26 billion pesos para sa minsanang 5,000 na ayuda. Sounds good? But sounds a little too patronage politics. Sinong may pakana nito? Si House Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo. Nag-hocus-pocus din ata sa math. Ayon kasi sa Constitution, dapat education yung may pinakamalaking budget. Pagkatapos pirmahan ni BBM bago magbagong taon, full force yung cabinet at sinabi nilang, tama naman, 1.055 trillion ang budget ng education, pinakamalaking cut. 1.007 trillion naman ang sa DPWH, pangalawang malaking cut. But wait, teka lang. Kaya naman pala umabot sa 1.055 trillion budget ang education, sinama yung mga academy. For example, sinama yung PMA na dapat nasa ilalim sana ng budget ng militar. Sinama rin ang PNPA na dapat nasa ilalim ng budget ng pulis. Kapag tinanggal mo yung mga academy, ang pinakamalaking budget ay nasa DPWH. First red flag, election na. Kaya kapag dumami yung mga ginagawang daan, multipurpose building tsaka flood control project sa bayan nyo, alam nyo na. Second red flag, ang dami sa mga big project nasa ilalim ng unprogrammed funds. Alanganin to, sabi ng mga ekonomista. Kasi ang unprogrammed funds parang standby lang yung gobyerno. Makakagastos ka lang kapag may ekstrang pera. So much for build better more, baka yung Metro Manila subway sa 2030 pa magbukas. And why is there so much unprogrammed funds anyway? Imagine 531 billion in unprogrammed funds. Ito sana yung mga priority sa budget, pero nilagay sa mga project ng politiko. Di pork barrel din yun, kahit bawal yung pork. Pero may bawi daw si BBM. Sabi niya, vetoed ang 168 billion pesos sa unprogrammed funds. Kaya ngayon, 363 billion pesos na lang. Malaki pa rin, pero at least daw nakinig sila. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget. Kaso, para saan yung veto ng presidente when, to begin with, yung unprogrammed funds, siya rin din naman yung may call. Kaya yung veto, superfluous daw, sabi ni Lacson. Cosmetic daw, sabi ni Drilon. In other words, pakitang tao. Kasi yung mga pork projects ng mga politiko na siningit sa DPWH, konti lang din naman yung nabawas. Alam nyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. Magaling si Presidente, hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. O kayo naman daw kasi, bigyan nyo naman daw kasi ng credit. Well, anyway, kung matuloy yung pag-file ng mga grupo ng petisyon sa Supreme Court, kita-kita na lang tayo doon. Doon, hindi credit yung labanan, kundi kung tama ba yung paggastos ng gobyerno
sa pera ng tao. That's your Inside Track. I am Lian Buan and see you again next time for more tea.